Puntahan po natin si Director Rino Abad ng DOEEMB tungkol po sa magiging presyohan po ng diesel, gasolina at ng krudo sa susunod na linggo. Director, good morning po. Good morning, Ma'am Chacha at Sir Ted at sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Yes po. Good morning, Director. Director, ito na tayo. Tapos na yung unang 3 araw ng trading natin. Ang sinasabi po, based on projections, pwedeng 9 to 10 pesos sa diesel and then 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos ang magiging presyo o ang dagdag sa presyo ng kada litro po ng gasolina. Ito po ba ay sigurado na o po pwede pang mabago ito? Yung 4-day estimate na namin, ang range na ho talaga ng gasolina is 3 to 4 pesos. Diesel is 10 to 11 pesos. Kerosene would be 11 to 12 pesos. Pwede lang ho itong may mangyaring pagbabago kasi may isang araw pa. Pero mahirap na hong sabihin na babaliktad dito at napakataas na ho. Sa level na to, sigurado may increase na ho tayo next week. Yun na, talagang kailangan paghandaan. Ang sure may increase. Kung sakali mang mabago, pwedeng papiso-piso lang po, no, Director? Opo, konti na lang yan. Mm-mm. Pero hindi na ho aabot na magbabaliktad pa at magro-rollback. Oo. Director, mas malaki po ang increase ng diesel compared sa gasolina. Pwede lang natin siguro ipaliwanag ulit, though before in the past na klaro nyo po sa amin ito ni Manong Ted. Pero ulitin lang natin para doon sa mga nakikinig at nanonood ang tanong nila, bakit po ba, Director, mas mataas yung dagdag sa diesel kaysa sa gasolina? Well, isa lang ho ang paliwanag. Wala din naman tayong control sa nangyayaring price adjustment, movement sa international market. Isa lang ho ang ibig sabihin, malakas talaga ang demand sa diesel. Dati nga ang sinasabi na summertime sa US mukhang hindi na ho applicable sa sitwasyon ngayon kasi mahina na ho ang impact doon sa gasoline. Sa diesel at kerosene ho, doon ho malakas talaga ang demand at umiepekto ito doon sa pagta-tight ng supply. Mas nauuna siya sa tightness dun sa gasolina, kaya mas mabilis siyang mag-respond dun sa pag-increase at ganun din ho sa pag-decrease. So doon lang ho talaga naglalaro ang paliwanag at ang importante hindi ho natin makontrol talaga itong movement na ito on a per product basis. At kung hindi po matitigil pa rin yung bombahan nitong Amerika at ng Iran, sa mga susunod pang mga linggo, mas mataas po ulit yung magiging presyo nitong krudo? Ma'am Tata, ang sinabi ko noon, nung magkaroon ng MOU, bumaba tayo ng around 10 peso per liter, mga 11 plus pa yun sa kerosene. Ito na ho ang sinasabi natin, nung mawala yan, ina-expect na ho natin na babalik uli itong ganitong bawi na increase. In short, yung epekto dati na 10 to 12 peso na decrease na nagbaba nung price natin to 60 to 70 peso per liter na range, ay babalik lang ulit tayo sa 80 to 90 na range, which was the range before the MOU. So yun ang ini-expect natin na baka next week kung epekto ito nasa 70 to 75 peso na tayo ngayon, baka nasa 80 to 85 tayo next week. At yung may iba dyan na medyo may kataasan, baka umabot pa ng 90. Kaya sinasabi natin na 80 to 90 ho ang magiging epekto nito. Aray ko po, oo. Balik lang tayo before the MOU. Oo. Director, ibig sabihin, kung ito na yung projections natin, the week after next week, may possibility na aakyat ulit sa 100 pesos kada liter ang diesel? Ganun po mangyayari? Yung atin lang pinaka maiging basis, nag-settle down ho, Ma'am Chacha, yung price na yon ng 80 to 90 before the MOU. So, hindi na ho tayo nag-expect na, kasi ang nabago lang naman, nawala yung MOU bagay. So, wala naman kaming nakikitang mga report na merong mga supply disruption. Okay. Outside of this area. So I think that will be the settlement part
or level nung price as we've seen nung before the MOU. I think it will just mi- stay on the level ng 80 to 90 peso per liter. Oo, kasi ngayon nga ang maganda dun sa MOU, no, may otoridad po ang DOE na magdikta kung hanggang saan lang yung magiging pagtaas o pagbaba ng presyo nitong mga companies na ito. Will that start next week, Direktor? Paano po yung balik na po tayo sa ganun? Hindi na natin sila hahayaan na yung may price range sila? Oh, yes, kasi paliwanag na ng DOE before, kaya niluwagan na yun ng range kasi nagpe-prepare tayo na kung bumaba talagang maayos nila within the 2-month period. Yun ang sabi ko rin na dyan talaga ang volatility period na yan. Yung totoong usapan sa agreement kasi MOU, ano lang yun, upuan lang nila. Mm. Nung umupo sila, yun na magulo talaga. So, Mm. yan na nga, nagka-problema tayo after 3 weeks. So, yung preparation na yun na sana kung nagka-peace agreement talaga, gusto natin i-let go uli yung pre-market base. Kasi gusto rin natin na mag-compete talaga sila, hindi yung dictated. Yung problema naman ngayon, dahil nabaliktad nga, ay talagang mayroon ng direktiba si Secretary last week na this week na press con na ibabalik uli yung mandated without the range. Mandated talaga na amount. Yan. Oo, that's good. Direktor, at least medyo makakampante kami na malayo sa katotohanan yung babalik sa 100 pesos kung sakali kasi nga po manggagaling na mismo sa DOE ito. Yun pong supply natin, sabi nyo kanina, wala namang supply disruptions. Ilang araw po ulit yung current national fuel inventory natin sa ngayon? Well, napaka-healthy ho ang ating supply na umaabot ng mga 47 days supply. That is well and above dun sa 15-day supply requirement. Ang atin lang ho, Ma'am Chacha, sinasabi dito, dahil nakalabas pansamantala, naka-replenish yung global market nung na-allow yung paglabas ng mga barko, no? Again, ngayon, wala na naman yan. So, babalik ulit tayo dun sa tightness ng supply. Ang effect naman kasi na hinuhope natin, do masama naman tingnan, pero yun talaga ang hinuhope natin na once it goes up to 80 to 90 level ng peso per liter, magkakaroon ng pagbabawas ng demand. Globally, naobserbahan kasi natin sa Philippines noong April, bumaba ang demand by 30%. And true enough, yung report ng Argos at saka Global Plat, globally, sumunod tayo. Parang sabi nila, that's 25 to 30% ang binaba ng global demand. So, that is the only way to sustain the level of supply kung walang Persian Gulf. And we hope na gumanon pa rin dahil otherwise, pag hindi huminto yung demand, hindi bumaba ang demand, pero magta-tightness uli yung supply dahil nakalabas lang tayo, na-replenish tayo pansamantala, pero mauubos din yan. Yeah, Ang problema nun, pag hindi bumaba ang demand, magkakaroon ng tightness at yun ang ayaw natin kasi baka sumobra pa ang increase from 80 to 90. Oo, law of demand and supply. Well and good. Yes, well and good before, no, nasa 80 to 90, na-experience naman talaga natin na bumaba ang demand dahil palaging opposite yan. Pag umi-increase ang price, bumababa din naman ang demand. Oo, nasabi nyo nga po 25 to 30% dito. So, ganun din po ang inaasahan natin dito sa mga susunod na linggo kung hindi po titigil yung presyo ng pagtaas po ng presyo ng krudo. Sir, last na lang on my part, baka kung may mga tanong po dito si Manong Ted. Hindi, okay na ako. Okay na ako Yes sa'yo po. siya. Nasa mga... Huwag mo akong lalahanin. Baka may tanong si Manong Ted Hindi, dito. hindi, Hanapin mo si Zaldi ko kay hindi. Direktor, ha? Hindi alam ni Direktor yun. Pero Direktor, yung tungkol po dun sa pag-purchase dapat ng PNOC ng fuel supply po natin, pinahinto po yun no? Pwede rin daw po kasi yun makatulong nga dito sa pagbaba din ng presyo ng crudo. At least well aware yung department kung magkano talaga yung presyohan in the world market. Bakit nga po nga napahinto yun, Direktor? Ano pong explanation doon? Ma'am Chacha, of course, nung March, no, lahat, kasi parang mga
bago tayong mga empleyado na nito eh. Ang the last time 1970s nangyari to. So talagang this is new to us. Hindi natin alam ang extent, pero ang ini-expect kasi namin nung panahon na yon is dalawa lang naman talaga ang major impact nung problema na yan sa Persian Gulf. Magkukos talaga definitely ng increase in price, but the bigger question is, will it cause supply shortage? Fortunately, kakaiba na ho ang sitwasyon ng 1970s sa sitwasyon natin ngayon. Unang-una, meron na ho tayong mga SPR, yung mga Strategic Petroleum Reserve. In fact, nag-release ho ang US ng almost 170 million barrel. Ang Japan nag-release ng 80 million barrels at yung South Korea nag-release ng almost 22 million barrels. So, tapos the rest of the IEA member countries nag-release for the rest of the 250 million barrels. Ang laki ho ng tulong yan. Yun ang nag-sustain sa atin at hindi tayo kinulang. So, yun ang kaibahan. Ngayon may pangalawa pa hong kaibahan, yung mga electric vehicle. In China alone, almost 50% na ng kanilang vehicle ay nasa electric model na. No? Nag-shift na. Oo. And the rest of the Asia-Pacific region, may mga percentages tayo. Umaabot na rin tayo ng sales ngayon on the average of around 15%. So, tumataas na rin talaga. So, pangalawa ho yan, naging resilient tayo. At Yun. dahil doon, naobserbahan namin, April, hindi ho nag-ban ng export ang Asia-Pacific region. Particularly China, South Korea, Japan, Singapore, Malaysia. So, tumuloy-tuloy ang ating supply. At dahil doon, medyo kumalma na tayo dahil talagang nakita natin medyo resilient na ngayon kumpara sa 1970s. At kinalibrate din ng government. Huwag naman nang masyadong gumastos kasi nare-replenish naman ng private sector yung pangangailangan natin. Kasi hindi rin kaya. Ang nabili lang ng government is around 1.1 million barrels. That is just a requirement of almost 2 days lang. We cannot sustain that. Ang atin talagang inaasahan ay yung private sector. 77 million liters per day ang consumption natin. Only the private sector, a combination of different oil companies na nag-aambagan yan sa kanilang capital for us to have a sustainable supply. So nagawa yan dahil tuloy ang export. So inaasahan natin ngayon na hindi naman tayo magkakaproblema uli dahil lang dito sa nawala ang MOU ng supply shortage. Sige ang po. atin na lang, kung titingnan lang namin kung magkakaroon ng supply shortage, doon itutuloy uli ng government yung aggressive procurement. Okay, ayun, malinaw na po. Direktor, makikibalita kami ulit sa susunod na linggo. Mukhang weekly ulit yung ugnayan natin dahil po dito sa patuloy na sigalot sa Middle East. Maraming salamat po sa panahon. Director Rino Abad ng DOE-EMB, mga kapatid. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.